Nakalagay oh. Gawang Pinoy rubber damper. Oh. Ito yung iniipit dun sa likod na gulong sa hub niya para ano, para seamless, parang damper nga eh, parang hindi maingay nun, hindi yung kumakaldag yung motor, tug 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 mga ganun. Hindi siya mararamdaman kasi nga may damper, parang nakaipit sa bakal. So ito yun. Yung una ko nabili, nakalagay replacement 500 yan nun eh. Siguro 2 years ago, 3 years ago 500. Pero syempre COVID nun eh, so hindi nagagamit yung ano, hindi nagagamit yung motor. Pero lately nung wala na yung COVID, nagmarilaki ako eh. Siguro mga 20 times na nang marilaki. Ayun na, lumuwag na. Kasi sabi ko nga yung dating rubber na replacement, hindi original ah. Sabi ko madaling masira to kasi hinulma lang yun sa goma eh. Sabi ko sana may gumawa nung galing sa gulong ng truck. Ito yun. Oh. Nakita niyo yung nylon wounding. Kasi nilalagyan nila ng nylon yung gulong. Matibay ito. Dito iniipit to. Yung sa may hub. Yung sa may sprocket sa likod. Dito iniipit para hindi siya maingay. May gumawa nga oh. May gumawa nga. Tapos mura pa. Nasa 89 pesos lang yung apat. Ito, gawang Pinoy. So parang hiniwa lang to sa gulong ng truck. Kaya matibay to. Siguro tatagal to ng years and years kaysa ron sa mga ano, binibiling hulma. Ito na nga. So yung rubber damper, papakita ko sa inyo yung epekto nun ah. Kung bakit masarap ayusin. Kasi tignan mo nangyayari. Tignan nyo ah. Tignan ba? See? Tignan mo mabuti. May movement. Di pa umaandar yung motor. Oh. Ang laki na ng galaw. Ilapit ko. Let's go down, 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 down. Diba oh, ayan oh. Ang laki ng play. Mararamdaman mo yan. Pag bumabiyahe, ramdam na ramdam yan. Yung parang may delay. Of course, hindi bakal sa bakal na nagtatamaan. Kasi, gumagana pa rin naman siya. May lumuwag lang yung ano, yung goma. Pero, sabi ko nga sa inyo, ito yung Minoldi. Ayoko sana yun. 500 pa nga yan nun eh. So pinangarap ko sana may gumawa nung hiniwang gulong ng truck. Meron niyang gumawa. So madali lang to, wala tayong tatanggalin dyan. Ito lang. Itong sentro, itong center na to. Luluwagan lang natin tapos bubunutin. Ganun lang style nito, makukuha natin yan. Tignan mo ah. So may nut dito sa kabila. Kailangan na malaki oh. Ayan o. Bubunutin na natin ah. Yata tawag nila dito eh. Ang mekaniko. Yung center. Nalaglag na no. Pero ultimo yung kadena niya. Hindi na kailangan tanggalin. Look. Ito na. Ayan oh, wow, look. One piece to, one piece. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo kung ano nangyari ah. Look. It's really bad. See? Yun yung sabi ko sa inyo, hindi maganda yung pagkagoma niya. Hinulma to. Ulitin ko sa inyo, one piece to dati. So maybe it's a good time to check your
sprocket, oh. Dapat yan hindi matalim. Dapat yan parang may flat sa dulo. So yan ang magandang sprocket. Tapos dito pa rin malalaman mo kung may problema ka na rin sa bearing, sa lock. So check mo na rin lahat yan. Ayan, nakalagay 43 teeth. Natin. Toink. Toink. Alam nyo, baka magulat kayo sa pagkakagawa nito. Baka ito hiniwa lang ng kutsilyo. Kasi nahihiwa ng kutsilyo yung gulong. Preno. Yung brake shoe. Nakikita mo na rin yung kondisyon ng brake shoe. Kung siya ba ay pudpud na, palitin na. Now, meron tong ito yung washer na higante. So, ito yung dahilan kung bakit naigagalaw-galaw mo yung gulong pag naayos mo. Pero finally, kakabit mo rin to. Finally. And of course, also this. Kakabit mo rin tong mga to. Ito yung mga washer, oh. Sinasabi ko sa inyo, nag-line up siya. All lined up. Ayun, nagawa na. Kaya lang, I would not say it's madali, no? Ayun, wala kung kaya ng mga girlies to. Medyo mabigat. Kasi bubunutin mo lahat. Pero kaya naman. Kasi alam mo yung gagawin mo, di ba? Kasi naman mapunta ka sa ganito. Let's check, ah. Let's check, ah. See? Nothing. No kaldag. Pero alam nyo, kahit ganito na siya, wala pa rin, hindi pa rin metal to metal nangyari. Tumatama pa rin siya sa mga goma na to. Kaya lang may kalabog. Ayun. Peace.